Ako nga pala si Gemma. 28 na ako ngayon, pero gusto kong ikwento sa inyo ang isang nangyari sa akin noong high school ako. Hindi ko ito nakakalimutan kasi hanggang ngayon kapag naaalala ko, ramdam ko pa rin ang kilabot. Tambay kami ng barkada ko sa likod ng covered court ng school namin. Doon kami nagkukumpulan. May lamesa at mga sirang upuan na parang milagro pang nakakayanan kami. Sa pader, puro vandal ng pangalan namin at sa school. Kapag nandun ka, parang nakakalimutan mo lahat. Sabi ng mga matatanda, dati raw sementeryo ang lupang tinayuan ng school. Siyempre, noong high school ka, sino ba namang maniniwala sa ganun? Para lang naman kaming tambay doon, nagkukwentuhan, tumatawa, o minsan nagpapalipas ng oras kapag walang klase. Walang pakialam sa kung anong kwento ang dala ng lugar. Isang gabi, naiba ang lahat. Late ako noong araw na yun kasi may practice kami para sa intrams. Mga pasado 8:00 na ako natapos, kaya tahimik na ang buong school. Yung tipong rinig mo na ang bawat yapak mo sa sahig. Habang hinihintay ko si kuya na sumundo, naisipan kong dumaan muna sa tambayan. Ewan ko ba, parang automatic na doon ako napadpad kahit wala naman akong kasama. Pagdating ko doon, ang tahimik. Rinig mo yung tunog ng kuliglig, yung mga mahihinang kaluskos ng dahon kapag nililipad ng hangin. Umupo ako sa isa sa mga upuan at nagpahinga. Sabi ko sa sarili ko, antayin ko na lang si kuya dito. Habang nakaupo ako, napansin ko na parang may gumagalaw sa gilid ng mata ko. Hindi ko agad pinansin kasi akala ko baka shadow lang ng puno o hangin. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi siya normal na shadow. May hugis siya, parang tao, pero hindi ko masyadong makita ng buo. Medyo kinabahan na ako. Medyo pinilit kong huwag pansinin. Sabi ko baka pagod lang ako at namamalik mata. Pero habang andun ako, parang nag-iiba ang paligid. Biglang lumamig. Hindi yung malamig na hangin ha. Iba yung lamig na yun. Parang tumatagos sa balat mo. Tapos naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko yun. Ang bigat ng pakiramdam. Tumingin ako sa harap at doon ko siya nakita. May babae na nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa. Mahaba ang buhok niya. Basa, parang kagagaling lang sa ulan. Ang unang pumasok sa isip ko, baka may estudyanteng naiwan tulad ko. Pero nung tinignan ko ng mabuti, halos hindi ko mapaniwalaan ang nakita ko. Wala siyang mukha. Blankong balat lang kung nasaan dapat ang mga mata, ilong at bibig. Para siyang tao, pero hindi tao. Parang hindi siya totoo, pero alam mong nariyan siya. Hindi ako makagalaw. Yung katawan ko parang nanigas at pakiramdam ko ang bigat-bigat. Tapos narinig ko siya. Hindi sa tenga ko, pero parang sa loob ng utak ko mismo. Isang boses na mahinang bumubulong paulit-ulit. Parang humihingi siya ng tulong. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi ko rin kayang lumapit. Bigla akong nagkalakas. Tumayo ako at tumakbo palabas ng tambayan. Hindi ko na kinuha ang gamit ko. Tumakbo ako ng tumakbo, papunta sa gate. Pagdating ko doon, halos maiyak na ako sa takot. Simula noon, hindi na ako bumalik sa tambayan. Hindi ko na rin ikinuwento sa mga kaibigan ko. Parang mas mabuting itago na lang. Pero napansin ko, parang pati sila nawalan ng gana doon. Hindi ko alam kung may naramdaman din sila o baka nadala lang sa tahimik na paligid. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin
kung sino yung babaeng yon. Bakit siya nandun? Ano ang gusto niya? Hindi ko rin alam kung bakit ako ang nakakita sa kanya. Pero tuwing naiisip ko siya, parang nararamdaman ko ulit yung lamig ng hangin. Sariwa pa rin sa akin ang gabing yon at kahit anong gawin ko, hindi ko siya makalimutan. Hello po, ako pala si Janine. Isa po sa mga tambayan naming magkakaibigan ay ang burol na malapit lang sa amin. Ang burol na iyon ay matalahib at sa gitna ng talahiban ay tambayan naming kubo. Elementary pa lang ay doon na kami naglalaro, lalo na at malapit lang din iyon sa tubuhan na sinasaka ng mga magulang namin. Yung kubo na yun ay dating pahingahan noong mga nagsasaka dati sa burol. Pero nung huminto sila ay mga talahiban na lang ang doon at kaya namin nagagamit yung kubo. Pagdating ng high school ay hindi na kami nakabalik doon. Paano ay may nakitang bangkay sa may talahiban. Dalaga yung bangkay at ang usap-usapan ay ginahasa daw ito at saka pinatay. Wala namang nakakakilala sa baryo namin kung sino yung babae. Sabi ay taga-ibang bayan daw, pero hindi ko na din nalaman kung saan talaga. Dahil sa trahedyang yon, ay hindi na kami pinabalik ng mga magulang namin sa kubo, lalo na yung mga babae, at baka daw mamaya ay magaya kami doon sa bangkay na natagpuan. Lumipas ang ilang taon at nakapagkolehiyo kami. Yung iba ay hindi na pinalad makapagtapos at yung iba naman ay sa Maynila na nakatira. Isa si Jonah sa nakatira sa Maynila. Nung nakaraang buwan ay umuwi siya dito sa amin at nagyaya na makipag-inuman. At ang gusto ay doon sa may kubo. Ang sabi ko naman ay matagal nang sira yung kubo doon at ginawa na nga atang panggatong yung mga haligi nun. Kaya hindi ko siya sineryoso nung sinabi niyang gaya pa din ng dati yung kubo at hindi pa naman daw sira. Dahil nga ayaw namin maniwala ay nagdala na lang kami ng picnic mat saka pagkain. Yung ibang kababata naman naming lalaki ay nagdala ng mahabang upuang kahoy at alak. Laking gulat na lang namin na hindi pa nga talaga sira yung kubo at buong buo pa. Medyo madumi siya pero nakatayo pa rin. Nilapag na namin yung mga bitbit namin sa sahig. Hindi ko mabilang kung ilan kami. Ang dami kasi namin nun. Siguro nasa 20 mahigit. Yung iba kasi ay nagdala pa ng ibang kaibigan o kaya kapatid. Nag-aayos na kami at naglatag na para maupo sa mat. Pero bigla na lang sumigaw yung isa naming kasama. Si Jonah kasi ay biglang nangisay. Nataranta kami at pinahiga namin siya sa mat. May mga bumaba na rin ng burol para humanap ng tulong. Hindi din namin kasi pwedeng kargahin na lang si Jonah dahil hindi naman namin alam yung sakit niya. Baka mamaya ay mas mapasama pa. Pero mga ilang minuto lang ay tumigil na yung pangingisay niya. At maya-maya ay natulala siya saka umiyak. Nabigla ako nung bigla siyang tumayo at lumuhod sa harap namin. Tapos di pa namin naiintindihan yung sinasabi niya dahil may kasamang hikbi. Natatakpan din yung buhok niya, yung mukha niya. Kasama yung dalawa pang babae sa grupo, sina Jeng at Pearl, ay inalo namin si Jonah. Inayos pa ni Pearl yung buhok ni Jonah. Kaya anong bigla namin na hindi na mukha ni Jonah yun. Hindi namin kilala yung mukha na nasa mukha niya na. Ang gulo ba? Basta ayun na yun. Basta hindi na si Jonah yung mukha na ng ibang babae. Nagsigawan kami at may mga tumakbo pa. Pero nung narinig na namin yung sinasabi ni Jonah o nung babae ay napatigil kami.
Tulungan niyo ako, please. Nagmamakaawa ako. Bigyan niyo ng hustisya ang pagkamatay ko. Doon na nagkwento yung babae o babaeng multo pala. Siya pala yung pinatay at ginahasa sa damuhan. Boyfriend niya yung kasama niyang namasyal sa lugar namin. May malapit kasing dagat dito. Taga Maynila daw sila at yung caretaker daw ng resort ang gumahasa at pumatay sa kanya. Bago daw siya mamatay ay natago niya pa sa malapit yung pitakan ng lalaki at ebidensya daw yun na yung lalaki ang gumahasa nun sa kanya. Kahit takot ay pinagtulong-tulungan namin na hanapin yung wallet at ipinagdasal na sana ay wala pa nakakakuha nun. Maya-maya ay nakita na ni Nelson yung wallet. Nagpasalamat yung multo, saka siya nawalan ng malay. Nung nagising ay si Jonah na ulit ang nakita namin. Umiiyak kaming niyakap siya at kinuwento sa kanya yung mga nangyari. Dinala pala namin sa police station yung wallet. Mga 10 ata kami doon at kinuwento namin sa pulis yung nangyari. Ayaw pa nga nila maniwala pero nung pinakita namin yung wallet ay saka sila nag-imbestiga ulit. Ilang buwan din ata ay nahuli na yung suspect na umamin din sa ginawa niya. Ilang taon na din pala siyang minumulto nung babae. May iba pa palang kaso ng rape at murder yun at nalaman na lang nung iniimbestigahan na din yung babaeng multo. Ngayon ay wala na talaga yung kubo at imagination lang pala namin na okay pa yun. Gawa ata nung babaeng mumo para pumunta kami ulit sa burol. Hindi ko na din maalala yung pangalan ng babae dahil medyo matagal na yun at nasa New Zealand na din ako at ng pamilya ko. Minsan na lang din kami makauwi pero kapag mga kwentuhang multo ay isa yun lagi sa ambag kong kwento. May isang experience akong hindi ko talaga malilimutan. Yung klase ng kwento na kahit matagal na, kapag naalala ko, naiisip ko pa rin kung anong klaseng kababalaghan ang nangyari sa amin noon. Dati tuwing hapon, kami-kami ng mga kaibigan ko, puro barkadahan lang. Kumbaga, yung tipong kahit sa pinakamaliit na sulok, pwede kaming magtampisaw at maglakas loob. Isang araw, napagpasyahan namin na magtampisaw sa isang bodega sa may likod ng school. May mga kwento kasi kaming naririnig na ang lugar daw na yun ay abandonado na. Kaya naging paborito naming tambayan. Yung bodega madilim, amoy luma at puno ng mga gamit na walang silbi. Hindi naman namin iniisip na may masama roon. Kaya palaging nandoon kami after class. Nagkakaroon ng mga random na kwentuhan. Minsang maghihintay lang ng mga klase o kaya magsusulat lang ng kung ano-anong mga kalokohan sa pader. Pero may isang hapon na ibang iba. Alam mo yung feeling na parang may hindi tama pero deadma pa rin. Ang saya namin noon. Para bang hindi kami natatakot sa dilim at sa mga lumang gamit na may kakulong na alikabok. Pero bigla na lang isang hapon, nang naglalakad kami sa gitna ng bodega, narinig namin ang isang malakas na kaluskos. Si Karen, yung isa sa mga barkada ko, nagtakbuhan palabas ng bodega nang marinig yun. Ang sabi niya, parang may kumalapit daw sa kanya sa likod. Kami naman hindi pinansin. Nagpatuloy sa kwentuhan, pero nararamdaman ko na may kakaiba. Yung amoy sa paligid, parang mas matindi kaysa usual. Yung mga pader, masyadong madilim. Parang may ibang presensya na andyan lang. Hanggang sa bigla na lang may parang anino na dumaan sa gilid ng pinto. Hindi siya mabilis, pero medyo mabigat yung pakiramdam. Lahat kami napahinto.
Parang may ibang uri ng katahimikan sa paligid. Walang may gustong magsalita pero hindi ko rin kayang magtulungan kami. Hanggang sa narinig namin ang isang mabigat na tunog mula sa taas ng bodega. Tinutok namin yung flashlight pero wala kami makita. Lahat kami tumigil at parang lahat kami sabay-sabay na napansin na may malamig na hangin na dumaan kahit wala namang bukas na bintana. Si Mark nahulog sa lupa at di ko na maalala kung paano, pero yung kanyang itsura nang magtama ang kanyang katawan sa sahig, hindi ko na nakalimutan. Bawat isa sa amin tumaas ang balahibo at sabay kaming lumabas ng bodega. Hindi na kami nagbalik doon. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko, may pakiramdam pa akong hindi maipaliwanag. Parang may takot na hindi naalis mula sa katawan ko kahit na wala na kami doon. Yung malamig na hangin, yung bigat sa paligid, pati yung kabog ng puso ko na hindi ko kayang ikontrol noon. Lahat yun, para bang sumasama pa rin sa akin. Kung tatanungin mo ako, hanggang ngayon, pag naisip ko yun, may kaba pa rin akong nararamdaman. Parang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Minsan iniisip ko, baka may mga bagay na hindi talaga natin kayang ipaliwanag. Ako si Pilar at may kwento akong hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Siguro kung tanungin niyo ako kung paano ko nakayanan yun, hindi ko rin alam. Nung high school ako, may tambayan kami ng mga barkada ko. Hindi yun yung tipong malapit sa mga paborito naming kanto o sa mga lugar na matao. Yung tambayan namin, nasa isang maliit na gubat, malapit sa school. Pinili namin yun kasi tahimik. Hindi kami gustong makita ng mga magulang o mga guro. Kaya doon kami nagkikita-kita. Ang saya lang nung mga araw na yun. Sa ilalim ng malaking puno, maghahapunan kami, magkukwentuhan, minsan nanonood ng pelikula sa cellphone. Sa umpisa hindi ko pa naisip na baka may ibang presensya sa paligid. Basta ang alam ko, ang saya lang. Walang makakakita sa amin, malayo sa mga mata ng ibang tao. Pero may isang araw na nagbago ang lahat. Isang hapon kasabay ng paglubog ng araw, andyan kami ni Ben, ni Laura, ako at si Mark. Sa ilalim ng isang matandang puno kami, naghahati-hati ng chichirya. Tawa lang kami ng tawa at siguro dahil ang saya-saya namin, hindi namin agad napansin na may kakaibang nangyayari. May narinig kaming mga tunog mula sa malayo. Akala ko pusa lang o kung ano man, kaya hindi ko pinansin. Pero habang patuloy ang tunog, mas naging malakas siya. Yung tunog ng mga yapak, parang may ibang tao, hindi pusa. Si Laura, medyo kinabahan na, pero hindi kami masyadong tumigil. Hanggang sa biglang malamig na hangin ang dumaan sa paligid. Parang hindi normal na malamig. Kasi kahit may mga puno, hindi ganoon kabigat yung hangin. Tapos parang may sumunod sa amin. Hindi namin maintindihan, pero may naramdaman kaming parang ibang presensya. Si Mark naisip niya na baka may ibang tao sa gubat, kaya nagmamadali kaming bumangon. Pero bago kami makaalis, may narinig kaming tunog mula sa taas ng puno. Malalakas na hakbang, pero wala namang makitang tao. Si Ben nagmamadali ng tumakbo, at sa kabila ng takot ko, wala akong magawa kundi tumakbo rin. Doon na ako natakot. Nung nasa labas na kami ng gubat, nakahinga kami ng maluwag. Pero ang kakaiba, kahit na wala na kami sa gubat, may naramdaman pa rin akong nakasunod sa amin. Yung pakiramdam na
may kung anong nakatingin sa amin. Parang hindi kami tinantanan. Si Laura nahulog at napaluhod. Huwag niyo na itanong kung anong nangyari sa kanya. Pero ang alam ko, hindi siya naging kasing komportable sa tambahay namin pagkatapos ng gabing yun. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung anong nangyari sa amin. Parang may ibang bagay sa gubat na hindi namin kayang maintindihan. Ang hirap ilarawan, pero kapag naaalala ko yun, parang nararamdaman ko pa rin yung lamig na dumaan sa balat ko at yung bigat ng presensya sa paligid. Baka may mga lugar talaga na mas mabuti nang iwasan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon, pero may mga panahon na ang simpleng tambayan lang namin sa kanto ay naging isang lugar ng mga hindi maipaliwanag na nangyari. Si Carlo, si Mika, si Aiza at ako, kami ang barkada na palaging nagtatambay sa kanto ng village sa isang maliit na karinderya na luma na. Tuwing hapon, maghihintay kami ng mga kaklase at maghaharutan lang sa tabi ng kalsada. Hindi naman kami gaanong naghahanap ng ibang lugar. Yung karinderya lang kasi tahimik at walang gaanong tao. Matapos ang klase, madalas kami roon. Nakaupo sa may harapan, naghihintay ng mga order, kwentuhan. Minsan magbabasa ng libro o kaya'y magtulungan sa mga assignments. Hindi kami yung tipong nag-iisip pa ng mga kabalbalan sa buhay. Masaya lang kami na magkakasama. Minsan nga wala pa kaming pondo, kaya't yung mga chichirya na lang o minsan isang bote ng soft drinks ay sapat na para magsaya. Isang gabi, bandang 8:00, habang ang mga tao ay nagdadaan-daan lang sa kalsada, nagdesisyon kami na magtampisaw sa ilalim ng poste ng ilaw na malapit sa karinderya. Nagbabalik tanaw lang kami sa mga huling linggo ng school year, kaya't masaya kami kahit maingay at puro kalokohan. Habang nandyan kami, bigla na lang may narinig na malakas na kaluskos mula sa likod ng karinderya. Nagtinginan kami at lahat ng mata namin ay tumingin doon. Wala namang ibang tao sa likod, kaya sinabi ko na baka may aso lang o baka pusa. Pero may mga mata sa likod ng dilim. May parang naririnig kami na humihinga, pero wala kaming makita. Ang weird lang kasi parang may presensya, pero hindi namin kayang matukoy kung ano. Napansin ko lang na si Aiza malayo sa amin. Tila may nararamdaman ding kakaiba. Hindi siya nagsasalita, pero halata sa mata niya na natatakot. Hindi ko maintindihan kung bakit kami natakot. Siguro nga yung simpleng tambayan lang namin sa kanto ay naging masama ang pakiramdam. May mga gumagalaw na hindi kami makapansin. Bigla ko lang naisip na baka may nagmamasid sa amin. Para bang may mga mata na sa dilim na hindi namin matutukoy. Tinanong ko pa si Miko kung naramdaman niya, pero hindi siya tumugon agad. Bigla kaming nanginig lahat at bago pa kami magdesisyon kung anong gagawin, may narinig kaming tunog mula sa likod ng karinderya. Parang may tinanggal na bakal na kung saan. Walang tao doon, walang gumagamit ng lugar. Para kaming biglang niyog-yog ng isang hindi makapaniwala ang takot. Si Miko unang nagsalita at nagmungkahi na lumayo kami at maglakad-lakad. Tumayo kami at nagsimulang maglakad papuntang school gate. Pero hindi pa rin nawawala ang kabog ng dibdib ko. Si Aiza tahimik lang. Parang mas nagmamadali. Kami ni Carlo pareho lang na nagmamasid sa paligid. Ang hangin parang may ibang amoy, matapang at malamig.
Wala na kaming naging lakas ng loob na balikan ang tambayan namin. Hanggang ngayon, pag naiisip ko yung araw na yun, parang may nararamdaman akong hindi ko kayang ikwento ng buo. Parang may isang presensya pa rin na nagmamasid sa amin sa kanto at bawat takip silim, may ilang sandali na naalala ko pa rin yun. Yung mga mata na parang sumusunod sa amin. Yung hindi pa namin nakikita pero ramdam namin na andoon lang. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong nangyari. Isang simpleng tambayan pero hindi ko na kayang balikan pa. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan to. Para kasing kung ano-anong imahe at pakiramdam ang bumabalik sa akin tuwing naaalala ko yung tambayan namin sa kanto ng village na yon. Hindi ko alam kung bakit ako nagpunta doon. Pero alam ko hanggang ngayon takot na takot pa rin ako tuwing naiisip ko. Hindi ko talaga makakalimutan kung paano nagsimula ang lahat. Noong high school ako, madalas kami ng mga kaibigan kong magtambay sa isang abandoned na bahay sa may kanto. Luma na yung bahay at sa mga kwento ng matatanda, matagal nang wala talagang nakatira doon. Puno ng mga kalawangin na bakal, may mga sira-sirang bintana at yung pader, puno ng alikabok at mga graffiti. Kahit medyo takot kami, madalas pa rin kami doon. Kasi parang kami na lang yung mga taong nandun. Parang yung bahay, naging parte na ng barkadahan. Kahit gabi, masarap tambayan kasi malayo sa mga magulang at tahimik. Isang gabi, naalala ko, mga bandang 9:00. Kumpleto kami ng tropa. May dalang mga chichirya at cola. Nakaupo kami sa dilim. Tapos, kwentuhan lang. Malamig yung gabi, pero hindi nakakaistorbo. Bigla na lang may pumasok sa isip ko na i-check kung may tao sa loob ng bahay. Kaya naglakad ako papasok, kasama yung isa sa mga kaibigan ko. Sabi ng iba, wag na raw. Kasi baka may mga kalaban o kung anuman. Pero hindi ko na sila pinansin. Tapos, akmang maglalabas na kami ng flashlight nang may biglang maingay na tunog mula sa taas. Sabi ko, baka pusa lang. Pero parang may naramdaman akong hindi maganda. Parang may anino na mabilis na dumaan sa isang pinto sa taas na may mga kakaibang tunog. Masakit sa mata ang dilim sa itaas kaya walang makakita ng mabuti. Pero may parang amoy. Amoy na hindi ko kayang i-describe. Matapos ang ilang minuto, nagdesisyon kami ng kaibigan kong si Krista na mag-akyat. Pero bago pa kami makaakyat, may parang lamig na dumaan sa paligid at may narinig kaming parang nararamdaman namin na may ibang tao pero hindi namin makita. Para bang may ibang presensya na kami lang ang nakakaramdam. Doon na kami natakot at bago pa kami tuluyang makaalis ng itaas, bigla akong natamaan ng malamig na hangin at nakita ko yung isang pinto sa dulo ng hallway. Hindi siya basta pinto lang, parang may katawan na nakatayo doon. At lahat ng buo kong katawan ay nanginig. Hindi ko na kayang ikwento pa. Pero nung nakita namin yun, bigla kaming nagtulakan pababa at ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko na rin naisip na magtago. Matapos noon, hindi na kami bumalik doon. Hanggang ngayon kapag naiisip ko, yung feeling na parang may nakausap po, nagmamasid sa'yo, parang gumugulong pa rin. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari noong gabing yun. Pero sa akin, may nangyaring hindi maipaliwanag.
Ako nga pala si Lani. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari noong high school kami. Mahilig kaming tumambay ng tropa ko sa isang abandonadong bahay malapit sa school namin. Ewan kung bakit doon, pero siguro dahil wala masyadong tao, kaya ang saya lang. Yung bahay luma na, gawa sa kahoy at halatang kinain na ng panahon. Puno rin ng mga graffiti at vandal mula sa ibang estudyante. May kwento raw na dating may nakatira roon na pamilya, pero iniwan nila bigla ang bahay nang walang paalam. Doon kami palaging nagkukumpulan, lalo na kapag uwian. Kanya-kanyang dalang pagkain, kwentuhan ng kung ano-ano, o minsan nagpapalipas lang ng oras. Kahit pa may mga bali-balita na may nagpaparamdam doon, dead ma lang kami. Wala naman sa amin ang seryoso sa mga kwento ng matatanda. Ang alam lang namin, chill na tambayan yon. Isang araw, naisipan naming tumambay doon nang medyo late na, mga bandang 7:00. Gabi na pero sabi namin okay lang kasi sama-sama naman kami. 7 tao kami noong gabing yon. Bitbit ang mga snacks, dala pa ang speaker para sa music. Sa umpisa ang saya lang, tawa dito, kwentuhan doon. Pero habang tumatagal, napansin namin na parang iba yung pakiramdam ng lugar. Parang masyadong malamig, kahit hindi naman mahangin. Nung una binabaliwala lang namin, baka pagod lang kami o dala ng gabi. Pero habang tumatagal, nagiging mas creepy. May naririnig kaming kalusko sa second floor, kahit alam naming walang ibang tao kundi kami. May nagsabi pa sa amin, baka pusa lang. Pero yung tunog, parang yapak ng tao. Medyo natahimik kaming lahat. Nagtatawanan pa rin kami, pero ramdam mo na yung kaba sa bawat isa. May isa sa amin na nagsuggest na umakyat sa second floor para tignan kung may tao. Ako pa yung nagpaka-brave at nagsabi na sasama ako. Habang umaakyat kami, bawat hakbang parang lalong bumibigat yung pakiramdam ko. Yung hagdan, umiingit pa sa bawat pagtapak namin. Pagdating sa itaas, ang dilim. Kahit may flashlight kami, parang hindi sapat yung liwanag para mahanap kung ano man yung gumagawa ng tunog. Bigla naming narinig yung tunog ng yapak sa likod namin. Napahinto kaming lahat. Walang naglakas loob na lumingon. Pero nung napatigil kami, naramdaman ko yung malamig na hangin sa batok ko. Parang may nakatayo mismo sa likod ko. Napilitan akong lumingon at nakita ko siya. May babae sa dulo ng hallway. Mahaba ang buhok niya. Parang basang-basa kahit wala namang ulan. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko na nakatingin siya sa amin. Wala siyang muka, blankong balat lang kung saan dapat nandun ang mga mata, ilong at bibig. Ang bigat ng pakiramdam, parang hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung paano, pero bigla kaming nagtakbuhan pababa. Wala nang pakialam kung anong naiwan sa itaas. Diretso kaming lumabas ng bahay. Simula noon, hindi na kami bumalik sa tambayan na yon. Lahat kami tahimik lang. Walang gustong pag-usapan yung nakita namin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung sino o ano yung nakita namin. Pero kapag naaalala ko yung malamig na hangin sa batok ko, parang bumabalik lahat ng takot. Siguro nga, hindi lahat ng tambayan masaya. May ibang tambayan na mas mabuting iwasan. May isang lugar sa village namin
na kung saan lagi kaming nagtatambay ng mga kaibigan ko. Hindi siya kasing sikat ng mga tambahin sa kalsada pero doon kami palaging magkakasama. Hindi siya yung tipong may makulay ng mga ilaw o mga upuan sa kanto. Wala rin itong kahit anong makikilala mo sa mga strangers. Isa lang itong abandoned na bahay na pinagtataguan namin tuwing gusto namin ng tahimik na lugar. Yung bahay na may mga sirang dingding, tadtad ng mga kalawang na bakal at mga puno ng halaman na nagsusulputan mula sa mga pader. Matagal nang walang nakatira roon, kaya't kami na lang ang naging mga regular doon. Paborito namin dahil walang ibang tao at para bang kami lang ang naroroon. Noong una masaya kami kasi walang masyadong istorbo. Palagi kaming nagkukwentuhan, nagdodrawing o minsan nagmumuni-muni habang nakaupo sa dilim ng gabi. Hindi kami natatakot dahil sanay na kaming nandun. Pero may isang gabi na hindi ko malilimutan. Wala pa kaming masyadong plano pero nagsimula kami ni Jeff na maglakad-lakad sa paligid. Habang naglalakad kami, napansin kong iba ang pakiramdam sa paligid. Parang may malamig na hangin na dumaan pero wala namang dahilan para maging ganon. Yung mga puno sa paligid parang may anino na gumagalaw. Sinabi ko kay Jeff na baka may aso o pusa lang pero may iba talagang pakiramdam. Tapos habang naglalakad kami sa gilid ng bahay, bigla na lang may narinig kaming malakas na tunog mula sa loob. Tumingin kami sa isa't isa. Para bang may mabigat na bagay na nahulog pero walang tao. Hindi namin alam kung anong nangyari. Kaya't nagtakbuhan kami pabalik sa may gilid ng bahay. Pagdating namin sa likod, may nakita kaming isang pinto na hindi namin napansin dati. Ang pinto, matigas at kalawangin. May mga palatandaan ng matagal na pagkakabukas. Hindi ko alam kung bakit, pero may isang kakaibang nararamdaman akong gumugulong sa loob ko. Tinutok ko ang flashlight sa pinto at nakita ko ang isang maliit na silid sa loob. Pero parang may lilitaw na anino. Si Jeff medyo nataranta kaya tumakbo siya palabas. Ako naman natigilan at napaisip. Naramdaman ko na may parang hinahatak sa loob ng bahay na para bang may naghihintay na hindi namin kayang makita. Dahil sa takot, hindi na kami nagtagal. Naglakad kami palayo pero parang may nagmamasid pa rin sa amin. Hanggang sa makalabas kami ng village, hindi na kami natigil sa pagtingin sa paligid. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko yung gabing yun, parang may parte sa akin na hindi pa rin makakalimot sa nakatagong lugar na yon. Parang may nakatambay pa rin doon na hindi namin kayang makita. Magandang umaga o gabi sa lahat. Ako nga pala si Catherine. Gusto ko lang ikwento yung nangyari sa amin sa isang abandonadong bahay na balak sana naming tambayan. Naalala ko na nagsimula iyon sa eskwelahan. Nasa may kantin kaming magkakaibigan nang magkayayaan na tumambay. Si Lysander ang pasimuno. May nakita daw siyang isang abandonadong bahay sa may gitna ng gubat. Dahil makukulit kami at maligalig ay umuo naman kaming lahat. Kasama ko noon sina Lysander, Kylie at Jana. 6:00 na kami ng gabi nakapunta. Umuwi pa kasi kami sa kanya-kanyang bahay para magpalit at magdala ng mga gamit. May dala kaming flashlight, pagkain, tubig at kung ano-ano pa na gagamitin namin sa loob. Yung pagtambay namin doon ay parang mini picnic na rin. Habang pinagkukwentuhan kung ano kayang nangyari sa bahay na yon at inabandona. Kadalasan ng mga pinupuntahan namin
ay nakakadena. Kung sino ang unang nakakita ay kadalasang tinitignan muna kung nakasarado yung bahay o kung saan pwede may lusutan para makapasok sa loob. Ang sabi ni Lysander ay bukas naman ang gate ng bahay pati pinto, kaya kahit wag na daw kami magdala ng pambukas. Pagdating namin doon ay medyo madilim na. Diretso kami agad sa loob. Iniwan muna namin yung mga gamit namin sa lamesang nasa may tabi ng pinto. Saka namin ginalugad yung buong bahay. May mga parteng sira na at merong ibang parang hindi pinaglipasan ng panahon. May naamoy din kaming mabaho at panay din ng alikabok. Noong mapagod kami ay bumalik na kami sa may sala ng bahay. Bubuksan na sana ni Kylie yung chichiryang dala ko noong biglang may narinig kaming tumatawa. Sa tunog ng tawa ay parang bata yun, pero nung nagsalita na ito, biglang nag-iba ng boses. Naging panlalaki na yung boses. Bilog na bilog yun at nag-e-echo sa buong bahay. Bakit kayo nandito? Sabi ng boses. Nagtuturoan na kami nun kung sino ang may gawa. Napagbintangan pa nga si Jana dahil may dala siyang speaker lagi. Pero sabi niya wala siyang dala ngayon dahil hiniram ng ate niya. Habang nagtuturoan pa rin sila ay bigla naman akong napatingin sa manikang nasa gilid. Hindi ko yun napansin kanina at sigurado ako na wala yun doon pagpasok namin. Bakit kayo nasa bahay ko? Sambit ulit ng boses. Doon na kami nataranta. Wala nang tanong-tanong kung sino yung boses na yon. Hinablot ko na ang pwede kong mahablot, saka kami nagtatakbo palabas. Nung pagtingin ko pa sa kamay ko, ay nakita kong bit-bit ko pala yung manika. Pero sa pagkakaalam ko, ay yung plastic bag dapat ang bit-bit ko. Nagsalita yung manika. Saan mo ako dadalhin? Sa gulat ay binato ko yun sa may pinto ng bahay at nagtatakbo ulit palabas ng gate. Bago pa kami tuluyang makalayo ay nakita ko pang may mga kamay na humila doon sa manika papasok ng bahay. Mula noon, hindi na kami pumunta sa mga abandonadong bahay. Baka kasi sa susunod ay hindi lang boses ang maririnig namin at kung sa kamalasan pa ay di na kami makaalis. Siguro lahat naman tayo nagkaroon ng paboritong tambayan. Lalo na noong high school, sa tsismisan man yan o kaya inuman. Noong high school kaming apat nina Eric, Kim at Pan ay ang dalawang malaking narang na gustuhan naming tambayan. Lalo na kapag walang pasok. Magkakatabi lang kasi halos mga bahay namin at nasa iisang klase lang din kami. Dahil nga lagi kaming nandoon, ay nagawan na rin yon ng upuan at lamesa ng mga magulang namin. Kung hindi nga naulan ay doon na din kami gumagawa ng mga assignment. 6:00 na ng gabi na yon at nasa tambayan kami. Itong si Eric, bigla ba namang nagkwento ng mga nakakatakot. Kanina daw kasi ay napagkwentuhan nila ni Lola Edna yung tungkol sa mga lamang lupa at mga elemento tulad ng aswang, tiktik, manananggal at kung ano-ano pa. Nagkakatakutan na kami. Paano ay 3 kaming babae, 2 tunay at 1 Becky. Mas malakas pa sa aming tumili si Kim. Basta kasagsagan na kami ng parteng nagtuturo na si Eric na may kapre daw na nakatira sa 2 malaking nara. Pero bigla naman siyang sinagot ni Pan. Hindi naman daw totoo yung mga kwento niya dahil matagal na nga kaming tumatambay doon at wala namang nagpapakitang kapre. Nagkukulitan na sila noon at nawawala na din yung takot namin nang biglang may nahulog sa harap namin. Kasing haba yun ang braso ko at umuusok pa. Pagtingin namin ay isang malaking tabako yun.
Bago pa kami makatilinipan ay nauna na si Kim. Maya-maya pa ay biglang lumakas yung hangin at nakakarinig na rin kami ng pagaspas ng pakpak. Pagtingala namin ay dumambad sa amin ang dalawang mapupulang mata at umuugoy na mga dahon. Nagsitakbuhan na kami noon. Nadapa pa nga si Pan. At muntik na akong matawa kasi biglang naging lalaki si Kim at pinasan si Pan. Ayaw na ayaw nga ni Baklang magpayakap sa amin pero pinasan niya pa rin si Pan. Dahil pinakamalapit na doon ang bahay ng lola ni Eric, ay doon na kami tumakbo at nagtago. Hingal na hingal kami dahil sa takot. Naiiyak na din ako noon. Si Eric ang nagkwento sa lola niya ng nangyari. Tapos tinawanan lang yung kwento ng apo niya. Kilala pala ng lola niya yung mga nakatira sa tambayan namin. Sabi niya ay lagusan daw kasi yun papuntang ibang dimensyon. Siguro daw ay napagkatawaan kami dahil nga tungkol sa kanila ang kwentuhan namin. Pinagsabihan niya kami na huwag na magkwentuhan tungkol sa kanila at magbibigay na lang daw siya ng alay para hindi na kami paglaruan. Hinatid kami ni Lola Edna isa-isa pa uwi dahil mahirap na daw at baka sundan kami. Kinaumagahan ay sinama niya kami ulit doon sa may tambayan namin sa Maynara. Nag-alay siya doon ng manok at lutong bahay. May dala pa nga siyang tsokolate na gusto pa nga sanang kainin ni Eric pero pinalo naman siya ni Lola Edna dahil para daw iyon sa mga tagaloob. Pagdating namin sa Nara ay nilapag ni Lola Edna yung pagkain sa harap ng puno. Saka siya nagsalita. Sabi niya ay huwag daw takutin ang mga apo niya at nagkatuwaan lang daw na mapagkwentuhan sila. Kung tatakutin pa daw kami ay siya na ang makakabangga ng mga yon. Pagkatapos sabihin ni Lola yon ay pinauwi niya na kami at naiwan siya doon. Mula noon ay hindi na kami nakabalik sa tambayan naming yon. Kahit pa sabihing hindi na kami takot. Graduating na din kasi kami noon at pagkatapos ng graduation ay sabay-sabay kaming nagkolehiyo at minsan na lang nakakabalik. Naalala ko lang yung karanasan naming yon. Pag uwi kasi ni Kim ay nakwento niyang nawala na daw yung 2 puno doon. Hindi naman daw pinutol o natumba ng bagyo. Talagang biglang nawala na lang. Kahit hanapan namin ang sagot ay wala kaming makuha. Dahil ang totoo, kami na lang 4 ang nakakaalala ng tambayan na yon. Isa po akong call center agent at kada uuwi at papasok ako ay madadaanan ko yung tindahan ni Ate Jeng. Sa tindahan na yon, laging nakatambay si Lakers. Lakers pangalan niya kasi ay yung Lakers na jersey lagi ang suot niya. Ilang beses na ding napunta sa mental si Lakers dahil nasiraan ng bait kaya paggalagala na lang siya sa bayan. At ang paborito niyang tambayan ay ang tindahan ni Ate Jeng. Kada daan ko doon ay nakikita ko nga si Lakers. Minsan nakaway pa, pero kadalasan wala naman siyang pake. Minsan naawa na din ako sa tindahan ni Ate Jeng. Wala kasing nabili sa kanya kapag andyan si Lakers sa tindahan. Dahil baka nga sila ang mapagtripan. Saka may kabahuan rin kasi yun, kaya walang masyadong lumalapit. Kapag sinusumpong ay nagagawa din niyang manakit. May bata na nga din na nasa kalyon dati. Kung hindi lang nasuntok ng tatay ng bata si Lakers, ay baka natuluyan na. Marami pang pangyayari na muntik nang makapatay o kaya ay may nasaktan si Lakers. Pero dahil nga baliw, ay labas-masok lang siya sa mental at hindi naman maipakulong ng tuluyan. Isang araw ay nabalitaan ko na lang na namatay na si Lakers. Nakatambay daw ito sa tindahan ni Ate Jeng tapos merong dumaang motor at pinagbabaril yung tao. Halos puro sa ulo daw yung tama.
Tumalsik pa daw yung dugo sa harap ng tindahan ni Ate Jeng. Agad naman daw tumakas yung pumatay, sakay ng motor na walang plaka. Nagkataon pa na sira yung CCTV ng barangay sa parting yun. Hindi naman na nalaman kung sino yung bumaril, pero ang sabi ay hitman daw yun at paniguradong may kanti daw si Lakers kaya pinatay. Wala na din palang ibang pamilya si Lakers, kaya sa barangay hall na ang lamay niya. Ilang araw pagkatapos ng libing ni Lakers sa barangay hall ay nagpapakita na yon sa mga nadaan sa tindahan ni Ate Jeng. Minsan daw ay ang sama ng tingin at nangahabol pangaraw. Minsan naman ay tahimik lang na nakatingin sa mga nadaan. Isang beses na dumaan ako ay nakita ko din yung multo niya. Nakaupo yon sa may harap ng tindahan at sinusundan ako ng tingin. Maya-maya ay naramdaman ko na lang na parang may tao na sa likod ko. Pagharap ko ay nasa likod ko na pala yung multo niya. Sa gulat ko ay napasigaw ako sabay karipas ng takbo. Tinanong pa ako ng driver ng jeep na nakaparada. Tapos sinabi ko naman na hinabol ako ng multo ni Lakers. Pinasakay niya naman ako agad at di na siya nag-antay ng ibang pasahero. Hindi naman na naulit yon kasi nagpapahatid na ako sa kapatid ko at kalaunan ay naging work from home na ang setup ko dahil sa COVID. Pinabasbasan naman na ni Ate Jeng yung tindahan niya pero may mga nakakakita pa rin daw. Buti na nga lang daw at hindi sa loob mismo ng tindahan ni Ate Jeng at gabi lang ito nagpapakita. Dahil kung hindi ay wala siyang ibang choice at magsasara talaga siya. Pero kahit nabasbasan na nga ay may mga kwento-kwento pa rin sa amin na tuwing gabi ay nagpapakita pa rin daw si Lakers at hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik. Malamig ang gabi. Magpapasko na kasi at nakatambay na naman kaming apat sa tindahan ni Mang Tony. Kasama ko sina Greg, Marie at Tintin. May hawak kaming tigi-isang bote ng Sunmig at pulutan namin yung dingdong na chichirya. Habang nagkukwentuhan ay naglilinis naman ng tindahan niya si Mang Tony habang may pailan-ilan namang bumibili. Isa sa bumili si Boyet. Tinanong kami kung alam na daw namin yung bagong boarding house na nasa kabilang kanto. Masarap daw yon tambayan dahil mura lang ang renta. May history ang boarding house na yon, sabi ni Mang Tony habang nagwawalis sa loob ng tindahan niya. Bakanteng lote daw yung lupa na kinatitirikan ng boarding house dati pero hindi talaga yun bakante. Medyo naguluhan naman kami sa sinabi niya kaya pinagpatuloy niya ang pagkukwento. Ang sabi niya ay noong panahon daw ng martial law ay may nakatirang pamilya doon. Napagbintangan silang mga rebelde at isang gabi ay pinasok sila ng mga militar. Tahimik kaming nakikinig sa kanya habang siya naman ay nakatayong nagkukwento. Inaalala yung kwento na narinig niya tungkol sa loting yon. Hindi na nakita ang mga katawan. Pagpapatuloy niya sa kwento, sabi daw ng iba ay nakikita ang pag-alagala ang mga kaluluwa ng pamilyang yon sa bakanting lote. Umiiyak at naghahanap ng hustisya. Seryoso kaming nakikinig tapos bigla namang narinig na umismid si Boyet. Hindi naman daw totoo yon at gawa-gawa lang ng matatanda. Sabi naman ni Mang Tony ay bahala na daw kami kung maniniwala kami o hindi. Iyon lang naman daw ang narinig niya sa matatanda kaya ay kinuwento niya sa amin. Ito namang si Boyet ay may gusto ata talagang patunayan. Nagbiro na pupunta daw siya sa susunod na boarding house para patunayan na gawa-gawa lang yung kwento. Tinawanan lang namin siya at dahil paubos na rin yung iniinom namin ay
nagkayayaan nang umuwi. Ilang linggo ang makalipas ay kasama naming umiinom at nakatambay sa tindahan ni Mang Tony si Boyet. Sabi niya ay oras na daw. Sino daw ba ang gustong sumama sa kanya? Kunot noong tinignan lang namin siya. Akala kasi namin ay nagbibiro. Pero nung walang gustong sumunod ay tinalikuran niya kami. Sabay lakad papunta sa boarding house. Pinigilan pa namin pero ayaw talaga magpaawat. 12:00 na din yon at paubos na yung isang boteng Red Horse na iniinom namin. Dumaan na ang 1 oras hanggang sa magdalawa. Soft drinks na nga lang ang iniinom namin dahil sa kaba. 2 oras mahigit na ay hindi pa rin nakabalik si Boyet. 3:00 na nang makita namin ang anino ni Boyet. Kumakari pa siya ng takbo papunta sa amin. Hingal na hingal siya at gusto niyang magsalita. Napansin din namin ang panginginig ng katawan niya at yung mata niya na mulat na mulat. Kita sa mukha niya ang takot sa kung ano man ang nakita niya sa boarding house na yon. Andun nga sila, umiiyak. Ayaw nilang matahimik. Huwag kayong pupunta. Pautal-utal na sabi ni Boyet. Pilit naming pinakalma si Boyet pero kahit anong gawin namin ay hindi namin siya mapakalma. Paulit-ulit niya lang sinasabi yung sinasabi niya kanina. Hindi na kinaya ni Boyet at parang nabaliw na siya. Araw-araw na lang ay nasa gilid siya ng kwarto niya at takot na takot. Hindi na rin siya nakakasama sa amin dahil kapag nakikita niya kami ay parang mas lumalala yung kondisyon niya. Makalipas ang ilang buwan ay umalis na si Boyet at nagpunta sa ibang lugar para magsimulang muli. Wala na kaming naging kontak sa kanya. Tumatambay pa rin kami sa tindahan ni Mang Tony pero hindi na tulad ng dati. Minsan ay natatahimik kami at napapalingon sa boarding house na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Wala doon masyadong nagbago kahit pa naging saksi si Boyet sa kababalaghan na nakapalibot doon. Ako po pala si Carla. Ang kwento ko po ngayon ay tungkol sa 2 pusa na laging nakatambay sa likod ng bahay namin. Pangalanan na lang po natin silang Jefferson at Daisy. Si Jefferson po ay isang tilapia cat habang si Daisy naman ay ginger. Siguro mga 3 buwan gulang sila noong una ko silang nakita sa likod ng bahay. Madungis pa at payat. Dahil hindi ko sila mahuli at hindi rin sila pwede sa loob dahil may asma yung lola ko ay pinapakain ko na lang sila kapag may tira-tira akong pagkain. Ay kaya nga po pala sinabi kong pangalanan lang sila ay dahil wala talaga silang pangalan. Nakwento kasi dati sa akin ng lola ko na malas magpangalan sa pusa dahil nagkakasakit daw ito o na-aksidente. Kaya hindi ko din sila pinangalanan. Kapag tatawagin ko sila ay Mingming lang o kaya ay papatunugin ko yung kainan nila. Hindi nagtagal ay lumaki na din sila at luminis. Kusa na rin silang lumalapit sa akin. Naging paborito nilang tambayan ang damuhan sa harap ng bintana ng kwarto ni Lola. Doon ko din sila pinagawan ng bahay nila para may matulugan sila sa gabi. Akala ko nga ay mapapagalitan ako ng daddy dahil nga itinapat ko pa ang bahay nila sa malapit sa bintana ni Lola. Pero okay naman sa kanila. Nung malakas pa kasi si Lola ay mahilig din ito sa mga hayop. Kaso ngayong nagkaka-Alzheimer na siya at hinihika pa ay hindi na siya basta-bastang pwede mag-alaga. Okay na daw sa bintana at nakikita niya lang. Isang araw, habang naglilinis ako ng bahay ng mga pusa, ay may napansin akong isang tilapia na pusa. Nung una nga ay akala ko ay si Jefferson, pero nung tinitigan kong mabuti ay mas maliit yon. Nakatanaw iyon sa bintana ng lola ko at medyo natulo pa ang laway.
Akala ko nga ay baka may nakabarang buto o tinik sa ngipin niya. Kaya lalapitan ko sana para alisin. Pero biglang dumating sina Jefferson at Daisy. Tapos inaway nila yung tilapyang pusa. Galit na galit sila at parang pinapaalis yung pusa. Natakot yung isang tilapyang pusa at umalis din. Mga ilang beses ko pang nakita yung isang pusa pero di yun nakakalapit kasi kung hindi si Jefferson ay si Daisy naman ang umaaway doon. Nasa may garahe ako noon at nililinis ko yung motor ko. Linapitan ako ni Daisy tapos ngumingiyaw siya at kinakagat yung daliri ko. Tapos lalakad siya na parang gusto niyang sundan ko siya. Sinundan ko naman. Doon nga ako nagtaka kasi biglang pumasok sa loob ng bahay si Daisy. Susuwayin ko sana at papalabasin pero tumakbo siya at dumiretso sa kwarto ni Lola. Ngayon lang pumasok sa loob si Daisy. Kahit anong bukas pa ng pintuan dati ay hindi iyon napasok. Ngayon lang talaga. At nagkataon pa ang pinuntahan niya pa talaga ay si Lola. Nagmadali na ako at baka makita pa nila Daddy na nakapasok si Daisy sa loob. Pagpasok ko sa loob ay nakita sa loob ng kwarto ni Lola yung tilapia na pusa. Inaway ito ni Daisy habang napansin ko naman si Lola na parang hinihika. Doon na ako kinabahan. Sabi ko sa sarili ko ay patay ako kila Daddy dahil may dalawang pusa na nakapasok sa bahay at nagsanhi pa ata ng hika ni Lola. Agad kong tinawag sila Kuya Bert at Ate Isabel. Nasa palengke sila noon at gamit yung kotse. Alangan naman kasing ilagay ko sa motor ang Lola. Buti na lang ay nakauwi din sila agad at nadala namin si Lola sa ospital. Nung dumating sila Daddy ay nakwento ko sa kanila ang nangyari. Akala ko nga ay magagalit na pero dumating yung doktor at sinabing organ failure ang nangyari at hindi hika. Tulad ng sinabi ko pagdating namin sa ER at wala naman daw hika ang Lola. Normal naman daw ang lungs nito. Medyo nakahinga ako noon ng maluwag. Pero pagkatapos ng isang oras ay binawian din ng buhay ang Lola. Talagang hindi na kinaya ng kidney niya. Sa St. Peter binurol si Lola at dahil ako madalas ang bantay ay di ko na napansin na hindi ko na pala napapakain yung dalawang pusa. Ikalawang araw na ng burol at bago ako umalis ay tinawag ko yung mga pusa sa likod. Una kong nakita si Daisy na natutulog at sunod ko nakita si Jefferson na nasa may damuhan at tumutulo ang laway at parang naghihingalo na. Dahil sa taranta ay napaiyak na ako. Kakamatay pa lang ni Lola ay baka susunod pa si Jefferson. Buti na lang ay may bukas pang vet clinic at nadala ko siya agad. Sabi sa test result ay wala naman daw problema si Jefferson. Ang sabi ng vet ay isaswero na lang daw at pagpapahingahin. Pinaiwan na din ng vet si Jefferson para daw ma-check nila kung may iba pang issue. Pagbalik ko sa vet, kinaumagahan ay masigla na si Jefferson at parang hindi naghihingalo nung dalhin ko siya. Magana na siya ulit kumain. Binalik ko na din siya sa bahay nila ni Daisy. Nakwento ko sa mga pinsan ko lahat ng nangyari. Sabi ni Ate Jonah, yung pinsan ko na mahilig din sa pusa, ay baka yung pusa daw na tilapia yung susundo kay Lola. At sina Daisy at Jefferson naman yung pumuprotekta kay Lola para hindi siya masundo. Pangaasar pa ng iba kong pinsan na baka naubos na energy nila Jefferson nung namatay si Lola kaya parang naghihingalo na din siya noon. Hindi na namin nalaman ang tunay na dahilan. Hindi naman kasi nakakapagsalita yung dalawang pusa.